Hiniling ng DOJ na pag-isahin na lang ang mga kaso ni Senadora Leila de Lima sa sala ng hukom na naglabas ng warrant of arrest laban sa Senadora. Tutol dito ang kampo ng Senadora sa isa namang sulat na nawagan si de Lima kay Pangulong Duterte at mga taga-pagtanggol umano nito na tigilan na raw ang panluloko sa publiko. Nakatutok si Mark Salazar. Isang linggo nang nakakulong si Senador Leila de Lima sa PNP Custodial Center matapos maaresto noong Biyernes dahil sa kanya umanong pagkakasangkot sa illegal drug trade. Nababahala ang Liberal Party sa kaligtasan ng senador habang nakakulong, kaya hiniling ni Senator Kiko Pangilinan kay Senate President Coco Pimentel ibalik ang Senate security personnel na nagbabantay sa senadora sa Custodial Center. Binawi na kasi noong Lunes ang mga Senate security personnel dahil wala na raw silang silbi, gayong pinoposte sila malayo sa kulungan ng senadora. Sabi ni Pangilinan, dapat daw ay nakaposte sila malapit sa selda ni de Lima. Sabi ni Pimentel nitong Miyerkules, hahanap sila ng paraan para mabantayan ng senadora sa mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Ngayong araw, sumulat si Senador Leila de Lima kay Pangulong Duterte sa PNP at sa tagapagtanggol ng Pangulo na patuloy na itinatanggi na may kinalaman ng gobyerno sa mga drug killings. Sabi niya, tigilan na raw ang pang-iinsulto sa katalinuhan at ang panloloko sa mga Pilipino at sa mundo. Darating daw ang panahon na mananagot ang presidente at lahat ng bulag na nagpapatupad ng kanyang iligal na utos na pumatay, nag-iimbento ng ebidensya at nagsisinungaling. Sabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, si de Lima ang dapat tumigil sa panloloko sa kanyang sarili at sa tao. Dapat aniyan tanggapin ng senadora ang realidad ng kanyang kinakaharap ngayon. Sa tatlong magkakaibang korte sa Muntinlupa, isinampa ng Department of Justice ang kasong drug trading laban sa senadora at iba pa. Pero kanina, hiniling ng DOJ na pag-isahin na lamang ang mga kaso sa sala ni RTC Branch 204, Judge Juanita Guerrero, ang hukom na nag-issue ng warrant of arrest kay de Lima. Ang ibinigay na rason ng DOJ sa motion for consolidation, pare-pareho lang naman daw ang kaso at mga ebidensyang gagamitin nila. We cited yung similar. Anyway, I don't want to discuss it further. No? Nandun naman sa motion namin. Baka kami ang ma-cite for contempt for sub judice. Pero tutol dito ang kampo ni de Lima. We feel that they want Judge Guerrero to hear the case. Well, we know naman that it was Judge Guerrero who issued the warrant of arrest against Senator de Lima. So yun. So we oppose po the motion for consolidation. Pinagkokomento ng Branch 204 at Branch 206 ang kampo ng mga akusado bago magbigay ng desisyon. Hiniling din ng DOJ kay Judge Guerrero na magpalabas ng gag order sa kaso para hindi na pag-usapan ang kaso sa publiko. Kasama dito sina de Lima at Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kung gusto ng publiko magsalita, sila. Pero not the parties, not the lawyers. Because they are as if conditioning the minds of the public that the case that are filed against the accused are weak. Manifestation lang po yun eh. Hindi naman po yun motion, so wala po yung affirmative relief. So as of this moment, wala naman siyang effect sa atin. Binigyan din ng Branch 206 ang prosekusyon at depensa ng 10 araw para magkomento sa motion to quash ni de Lima. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, hiniling ni Liberal Party President Senator Francis Pangilinan kay Senate President Coco Pimentel na ibalik ang security na ibinigay ng Senado kay Senator Leila de Lima na nakadetine sa PNP Custodial Center. Nauna nang sinabi ni Pimentel na walang saysay ang Senate security kay de Lima dahil 50 metro naman ang pinahintulutan ng PNP na layo nito mula sa detention cell ng senadora. Pero giit ni Pangilinan, dapat magkaroon ng negosasyon ng Senado na makalapit ang Senate security. Ayon kay Pangilinan, nangangamba sila dahil walang katiyakan na ligtas si Senator de Lima sa poder ng PNP. Inihalimbawa ni Pangilinan ang pagpatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. kahit pa ito ay nasa loob ng bilangguan at ang nangyaring brutal na pagpatay kay South Korean businessman Ji Ik-ju sa loob mismo ng Campo Crame.
Hiniling ng Department of Justice o DOJ Prosecution Panel na pagsamasamahin na lamang o i-consolidate ang 3 kasong isinampa nila laban kay Senadora Leila de Lima kaugnay ng umano'y pagtanggap nito ng pera mula sa mga drug lords sa New Bilibid Prisons o NBP. Nais din ng prosekusyon na maglabas ng gag order ang korte para sa mga kaso. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 3 magkakahiwalay na kasong illegal drug trading ang isinampa ng Department of Justice laban kay Senador Leila de Lima kaugnay ng umano'y pagtanggap nito ng pera mula sa mga drug lords sa New Bilibid Prison. Napunta ang mga kaso sa 3 magkakaibang branch ng Muntinlupa Regional Trial Court. Pero ngayon, nais ng DOJ Prosecution Panel na i-consolidate o pagsamasamahin na lamang ang mga kaso. Sa kanilang motion for consolidation noong Lunes, hiniling ng DOJ Panel na isama na lang ang 2 pang kaso ng illegal drug trading sa kasong hinahawakan ni Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204. Si Judge Guerrero ang nag-issue ng arrest warrant laban kay de Lima at nagpakulong sa senadora noong nakaraang Huwebes. Katwiran ng prosecution, magkakapareho naman ang sirkumstansya ng kaso gaya ng mga akusado at iso at konektado ang mga testigong ipipresenta nila sa korte. May rason naman kami doon. We cited Rule 119 Section 22. It's allowed under the rules. Sa pagdinig kanina, binigyan ni Judge Guerrero ng 10 araw ang kampo ni de Lima upang magbigay ng kanilang komentaryo o pagtutol dito. Pagkatapos nito ay saka lamang magpapasya ang korte kung pagbibigyan ang hiling ng DOJ. We oppose kasi nga we feel that they want Judge Guerrero to hear the case. Well, we know naman that it was Judge Guerrero who issued the warrant of arrest against Senator de Lima. Hiniling din ng DOJ panel na pagbawalan ng Muntinlupa RTC ang mga partido na talakayin sa publiko ang merito ng mga kaso ni Senador de Lima. Pakiusap nila maglabas ang korte ng gag order. Ngunit ayon kay Judge Guerrero, kailangan munang maghain ng formal na motion ang prosekusyon bago niya ito maaksyonan. Yun ang directives ni Judge Guerrero kanina. So we will do it ASAP baka sa Monday. Sino dapat igag? Ang alam ko, all parties and all lawyers of the parties. Because they are as if conditioning the minds of the public that the case that are filed against the accused are weak. So it's possible, if possible, for the parties, all parties from the prosecution panel and also from the accused to refrain from saying things that might affect the minds of the public. Kung sakasakali, sakop ng gag order si Senador de Lima at kanyang mga abogado at maging ang DOJ panel. Ngunit hindi pa malinaw kung masasakop din ito sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Dininig din kanina ng Muntinlupa RTC Branch 206 ang isa pang musyon ni de Lima upang mabasura ang kanyang kaso dahil sa kawalan umano ng jurisdiksyon ng RTC. 10 araw din ang binigay ng korte sa DOJ panel upang magsumite ng kanilang comment. Ayon kay Judge Patria Manalastas de Leon, papaliban niya ang determination ng probable cause hanggat hindi nare-resolba ang pagtutol ng mga akusado sa poder ng RTC na hawakan ang kaso. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Ronnie Dayan, the former driver and bodyguard of Senator Leila de Lima, is now detained at the Muntinlupa City Police Office. Aiko Miguel will tell us why. At around 7 last night, the Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 204, released an arrest warrant against Ronnie Dayan, the former driver and bodyguard of Senator Leila de Lima. The order was in relation to his alleged involvement in the illegal drug trade at the New Bilibid Prison. The Orbis Tondo police arrested Dayan at his house at Barangay Galarin and was afterwards immediately brought to the municipal station. Hindi naman siya nag-resist at sabi pa nga niya, expected na niya yun. Kasi mga before 5 ata or after 4 na flash na sa TV na na-issuean siya ng warrant. So expected na niya na anytime darating yung warrant of arrest, may aresto sa kanya. Dayan went through the usual booking, magshot, and fingerprinting processes. Although his family already accepted his fate, they still could not help becoming emotional after his arrest. Mas natatakot ako. Baka anong mangyari sa kanya doon. Wala na. Basta bahala na ang Diyos.
At 5 this morning, the convoy of Dayan and his family with the members of the CIDG left Urbis Tondo, Pangasinan for Muntinlupa City for the return of the arrest warrant process at the Muntinlupa RTC. At 12 in the afternoon, the Muntinlupa RTC released a commitment order to detain Dayan at the Muntinlupa City Police Station. Dayan will be detained inside the 10 square meter jail cell, separate from other prisoners. Practically holding area yon until we further evaluate kung kailangan siyang isama doon sa other inmates. The fact na nandito kung ano yung regular procedure natin sa other detainees, ganun din i-apply natin sa kanila. Papayag sila doon na lang sa DJMP San Carlos. Sa Pangasinan? Yes ma'am, at least malapit yung pamilya ko doon. Kaso wala yata yung jurisdiction doon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines.